Sir, kanina ang binabanggit ninyo, ang una nating dapat gawin, tuntunin yung pinakaugat ng sistematikong problema na ito. Sa inyong hanay, ano po ba yung ugat na yon na inyo pong tinitingnan? Opo, ito po yung masalimuot, ma'am, kasi maraming factors na nagko-contribute dito. Kaya pinuna namin yung pahayag ni Yusek Claire Castro na para bang yung sisi ay napunta sa isang factor, yung guro daw. Sino-sino po yung mga kasama ng bata at humuhubog ng bata? Unang-una, nandyan po yung pamilya. Pangalawa, yung komunidad. Pangatlo, yung mga kaibigan niya. At syempre, yung lipunan at yung estado din na nakikita niya at pa din natin binabanggit yung digital world natin. Di ba? Yung mga napupanood niya, na-access niya po sa virtual world na tinatawag natin. At isang component din dyan ay yung mental health niya. Kasi doon din yung isang factor na nakikita namin. Pag hindi yan na-treat, hindi yan na proseso, ay makaka-apekto yan sa kanyang pagkilos, sa kanyang pag-isip. Sir, considering na ang lawak nga ng factors nito at actually mauubos yung isang oras na programa para lamang mapag-usapan yung ilang sa mga aspeto nito, kagaya na lamang na binanggit mo na digital world. Sa mga teachers, Sir Jim, paano tayo nag-a-adjust? Considering na medyo nagugulat tayo mula pa lamang June, pero parang ang tagal na, gano'n yung pakiramdam eh. Dahil sa sobrang dalas mangyari, 50 incidents sabi ng PNP, ang nai-record mula June. Paano tayo nag-a-adjust sa mga guro? Yes po, actually yung mga guro, siyempre tao din tayo. Nandun din yung pangamba. Kaya ginagawa po namin yung mga leader din ng mga ganitong organisasyon, ino-orient namin sila, dinedebrief. Kaya nga, kasama kami sa mga pagpupulong din sa Senado at Kongreso at tinutulak din namin itong pambalanse sa Child Protection Policy, yung tinatawag naman namin Teacher Protection Policy, para magkaroon ng kalinawan kung saan pwedeng pumasok talaga yung mga guro sa pagdidisiplina ng mga bata. Kasi yun po yung nawala na sa ating eskwelahan dahil kunting palo mo lang sa bata, pwede nang maging child abuse. Pwedeng pagsilabihan mo lang ng bata, kumbaga na tamad, mga ganon, yung parang kwan na daw sa kanilang dignidad. So dapat yun yung gusto din naming linawin, na saan pwedeng pumasok pa yung mga guro para bumalik yung pagdidisiplina ng ating mga kabataan. At dapat katuwang po dyan yung mga magulang kasi ma-mature yung mga nung nangyayari, lalo na sa pampublikong paaralan natin, ay parang ibinigay na lang yung full responsibility sa mga guro na hindi po dapat. So dapat yung education po ay sama-sama ang mga stakeholders.